Dadako po tayo sa ating aralin. Kung tayo po ay na kay Kristo at sumasampalataya tayong si Kristo ang ating Panginoon, sakop po ng pagka-Panginoon ni Jesus ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mag-asawa, ang pamilya, ang paghahanap buhay, yung maging pag-aaral natin, lahat ng relasyon na meron tayo, lahat ng pakikipag-ugnay natin sa ibang tao, lahat po ng yan nakapailalim sa pagka-Panginoon ni Jesus. Ibig sabihin po, kung sinasabi nating Kristiyano tayo, ang pagiging Kristiyano natin, hindi lang tuwing nasa loob tayo ng church. Hindi lang tuwing may gathering, hindi lang tuwing linggo. Kundi, pagdating natin sa bahay bilang asawa, bilang pamilya, kung anak tayo, kung magulang tayo, kung kapatid tayo, nananatili yung identity natin bilang Kristiyano. Maging pagdating natin sa trabaho, sa pagnenegosyo o kaya pagpasok natin sa school, dapat po nakikitaan tayo ng pagiging tunay ng tagasunod ni Jesus. Ang ibig sabihin din po nito, sa mga lugar na napupuntahan natin, maging sa mga relasyong pinapasok natin, maging sa mga pakikipag-ugnay natin sa ibang tao, dapat po na nababakas sa atin yung pagkakaiba ng buhay natin sa buhay ng mga hindi nagpapasakop kay Kristo. Sa bahagi po ng sulat ng ating pag-aaral dito sa Efeso, magbibigay si Apostol Pablo ng mga tagubilin o kaya mga instructions kung anong klaseng relasyon yung dapat na nakikita sa mag-asawa, dapat na nakikita sa loob ng pamilya at maging sa paghahanap buhay. Pagpapaalala po sa atin na habang lumalalim yung ating relasyon sa Panginoon, ay nakikita din yung maayos nating relasyon sa ating kapwa. Na ang ebidensya ng ating pananampalataya hindi lamang kapag sa mga gusto nating araw at sa mga piling taong kasama natin o kaya kapag nasa loob tayo ng church, kundi nakikita at nararamdaman din po yung pagkakaroon natin ng pananampalataya sa pamamagitan ng araw-araw nating pakikitungo at relasyon sa ibang tao. Kaya po kailangan natin ng karunungang nagmumula sa Diyos at sa Kanyang salita para magkaroon tayo ng paglago ng ating pananampalataya, pagkakaroon ng pagkaunawa at magbunga yun ng mabuting pagbabago sa mga relasyon natin sa ating kapwa. Pag-aralan po natin ang tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang verse 30. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin sa ating pag-aaral sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, sa English ay itong New King James Version. Si Kristo, ang pag-aasawa at ang iglesia. Wives and husbands. Pag-aralan po natin ito. Hindi ang kulturang makasanlibutan. Hindi rin ang opinyong nagmumula lang sa mga tao at mundo natin, kundi si Kristo ang pamantayan ng pag-ibig at si Kristo ang pamantayan ng pagsasama ng mag-asawa. Ang ating pong aralin ngayon ay may direktang kinalaman sa mga may asawa, pero indirectly po, meron din itong kaugnayan sa mga wala pang asawa, sa mga wala ng asawa, sa mga ayaw mag-asawa o sa mga ayaw pa munang mag-asawa. Ano man po yung katayuan mo, o ano man yung sitwasyong ipinapahintulot ng Diyos na mangyari sa iyo ngayon, dalangin ko po na ang araling ito magdulot sa bawat isa sa atin ng pagbabago sa ating puso at magturo sa atin ng tamang pananaw tungkol sa pag-aasawa. Na ang ating relasyon, lalo na sa ating asawa, hindi nakabatay sa kung ano yung makukuha natin, kundi yung ating relasyon, lalo na sa ating asawa, nakabatay sa kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Nasa halip din po na masyado tayong naiimpluwensyahan ng maling nakasanayan at maling pananaw ng sanlibutan tungkol sa pag-aasawa, maging biblical po yung view natin at yung pagkaunawa natin sa pag-aasawa. Nasa halip na nakadepende sa pagtrato sa atin ng ating asawa kung magiging mabuti ba tayo, kung magiging tapat ba tayo kapag tapat at mabuti sila sa atin, yung maging pananaw po natin, hindi nakadepende sa pagtrato sa atin ng ating asawa, kundi nakadepende
sa Ebanghelyo, nakadepende sa salita ng Diyos, nakadepende sa pag-ibig, sa katapatan at ginawa ni Kristo para sa atin. Ang katapatan natin sa ating asawa hindi dapat nakabase sa kanilang ginawa para sa atin, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo para sa atin. So, sa mga mag-asawa, paano tayo dapat makitungo sa ating mga asawa sa paraang nakaayon sa pagiging Kristiyano natin? At sa mga wala pang asawa at sa mga nagbabalak na mag-asawa, tama na ba or angkop na ba yung pananaw natin sa pag-aasawa sa paraang nakaayon sa bago nating pagkatao bilang nakipag-isa tayo kay Kristo? May particular na instructions si Apostol Pablo. Una, tungkol sa responsibilidad ng babae. Mababasa natin sa verse 22 hanggang verse 24. At ikalawa na instruction tungkol naman sa mga lalaki, verse 25 hanggang verse 30. Ito rin po yung ating mga main points, no? Sa unang punto, ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa. Ganito ang nakasulat sa Ephesians chapter 5, verse 22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa. So, wives, mga asawang babae, ang sinasabi dito, pasakop kayo, submit. Ibig sabihin, ipailalim po ninyo ang inyong sarili sa authority, ipailalim ninyo ang inyong sarili sa pangunguna, sa pamamahala at sa pangangalaga, sa itinalaga ng Diyos na sa inyo po ay mamahala at mangalaga. Kanino po yon? Sa inyong asawang lalaki. Hindi ito nangangahulugan na mababa yung halaga at dignidad ng babae kung ihahambing sa lalaki. Malinaw po ang pagtuturo ng Biblia. Pantay ang halaga at dignidad ng lalaki. Pareho ang halaga dahil parehong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ngayon, kung pareho yung value, kung pareho yung dignidad ng babae at lalaki, bakit may ganitong instruction na magpasakop ang asawang babae? Magpapakita lamang po ito na sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay merong order of authority. Sa loob ng relasyon ng mag-asawa, merong kaayusan. So, pinapakita sa atin dito, mga asawang babae, na sa disenyo ng Diyos, merong order sa loob ng relasyon ng mag-asawa. Sabi nga po, wives, submit. Paano ngayon ito isinasabuhay ng asawang babae? Pasakop kayo. Paano ito ginagawa? Bakit ito ginagawa at anong spiritual na larawan yung ipinapakita sa pagsunod sa instruction na ito? Para masagot natin yung mga tanong na yan, mula sa ating main point na ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa, may tatlong subpoints tayong tatalakayin. Una, yung tamang paraan ng pagpapasakop. Kalawa, yung dahilan kung bakit dapat magpasakop ang asawang babae. At yung ikatlo, larawan ng relasyon ni Kristo at ng iglesia na makikita sa loob ng pag-aasawa. Isa-isahin natin ang mga ito. Number 1, yung tamang paraan ng pagpapasakop ng asawang babae. Paano dapat magpasakop sa asawa? So may tamang paraan. Sa huling bahagi ng verse 22, ganito ang nakasulat. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. As to the Lord. Ibig sabihin, ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa, hindi lamang dahil sa personalidad ng kanyang asawa, kundi dahil sa mismong relasyon mo kay Kristo. Yung salitang gaya, no, or as, nagpapakita ng pamantayan o modelo. Yung pagpapasakop mo, ang pamantayan, ang modelo, ay kung paano ka nagpasakop sa Panginoon. Kung paano ang isang mananampalataya nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon, ganon din daw po dapat ang puso ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Mga asawang babae at mga babaeng nagbabalak na mag-asawa, ang tanong, paano kayo magpasakop sa Panginoong Hesus? Kasi sabi dito,
ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Ngayon, paano kayo magpasakop sa Panginoon? Magpapasakop lang ba kayo kapag tingin ninyo pabor sa inyo ang ipinapagawa ng Panginoon? Magpapasakop lang ba kayo kasi madali lang ang pinapagawa? Or kaya feel nyo lang? O kaya komportable kayo na magpasakop? Siyempre, hindi po ganon. Bilang mananampalataya, hindi ganon ang tamang pagpapasakop sa Panginoon. Narito po yung ilang kaisipan sa pagpapasakop sa Panginoon. Una, kusang loob na pagpapasakop. Ibig sabihin, ang pagpapasakop sa Panginoon, hindi pinipilit, kundi bunga ng pag-ibig at pagtitiwala mo sa Panginoon. Kusang loob. At ganito rin po yung diwa ng pagpapasakop sa loob ng pag-aasawa. Hindi pinipilit, hindi dahil takot, kundi dahil sa paggalang at pananampalataya sa disenyo ng Diyos. Kasi sa disenyo ng Diyos, may order of authority. Ito yung ikalawa na pagpapasakop sa Panginoon. May paggalang sa otoridad. Kapag kinikilala natin si Kristo bilang Panginoon, nangangahulugan po na kinikilala natin yung kanyang authority. Ganito rin sa loob ng pag-aasawa. Kinikilala ng babae ang pamumuno o otoridad ng kanyang asawang lalaki sa kanyang pamilya, sa kanilang tahanan. So may paggalang. Number 3, may hangganan ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapasakop sa Panginoon, laging dapat nakaayon yan sa katotohanan, nakaayon sa salita, nakaayon sa kabanalan ng Diyos. Kapag may pinapagawa sa inyo, ang inyong asawa, mga asawang babae, kapag may pinapagawa sa inyo ang inyong asawa na labag sa kalooban ng Panginoon, hindi nyo kailangang sumunod sa kanila. Ang pagpapasakop niyo sa Panginoon, yun yung tatandaan natin, yung absolute allegiance natin na kay Kristo kasi. Hindi sa kung sino mang human authority. Kaya ang pagpapasakop sa asawa, hindi nangangahulugang susunod tayo sa mali o kaya sa kasalanan, kundi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin po, yung mga babae dapat magpasakop sa lahat ng bagay sa kanilang asawa, maliban na lang kung yung pagpapasakop na yon pagsuway naman sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, yung normal na disposisyon ng asawang babae ay suportahan, sundin yung pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Pero hindi na nangangahulugan na pati kasalanan, pati mali, pati paglabag sa utos ng Diyos, susundin na natin. Malinaw po sa Biblia, yung unang pananagutan natin, yung unang allegiance natin sa Panginoon. So, sa madaling salita, ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki dapat na refleksyon ng kanyang pagpapasakop sa Panginoon. Kaya ang sabi po, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, madali ba ito? Yung ganitong pagpapasakop? Siyempre, hindi. Mahirap ito kasi yung ganitong pagpapasakop, mabigat ito. Madalas, ang puso natin sanay sa kasalanan. Sa iba, ang puso matigas, mapagmataas. Gusto, laging nasusunod. So, mahirap itong pagpapasakop. Kaya po kailangan natin ng tuloy-tuloy na pag-aaral ng Biblia para tuloy-tuloy din nating maunawaan at matutunan yung ganitong paraan at uri ng pagpapasakop, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa ikalawang subpoint po natin, magbibigay si Apostol Pablo ng dahilan at paliwanag kung bakit dapat ganito magpasakop ang asawang babae. Kusang loob, paggalang, may hangganan ayon sa kalooban ng Diyos. Number 2, ang dahilan kung bakit dapat magpasakop ang asawang babae. Bakit ganito dapat magpasakop? Gaya ng pagpapasakop sa Panginoon. Sa verse 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. So ito yung dahilan kung bakit may utos na magpasakop yung mga asawang babae sa kanilang asawa. Ang sabi ng talata, ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Ang salitang ulo o head, tumutukoy yan sa pamumuno o headship. Meaning, sa design ng Diyos,
may itinakdang kaayusan sa loob ng pamilya. So, hindi ito usapin ng halaga, hindi ito usapin ng narating o kaya dignidad, kundi gampanin at responsibility ito sa loob ng mag-asawa. Ibig sabihin, ang lalaki, tinawag ng Diyos na mamuno ng mga laga at managot sa pamilya. Ang lalaki ang head. So, may otoridad bilang ulo ang asawang lalaki, kaya yung asawang babae magpapasakop. At ang sabi pa dito ni Apostol Pablo, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Ikinumpara o inihambing ni Apostol Pablo sa pagiging ulo ni Kristo sa iglesia, ang pagiging ulo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Ibig sabihin, yung modelo ng pamumuno ng asawang lalaki, Christ-like. Hindi magulo, hindi diktador, hindi mapang-api. Ang modelo ng pamumuno, si Kristo. Kung paano naging head si Christ ng church, ganun din yun yung modelo. Paano ba mamuno si Kristo? Pag kinilala natin, si Jesus, siya ay naglingkod. Ganun siya mamuno. Siya ay nag-alay ng kanyang sarili. Siya ay nagmahal hanggang kamatayan. Kaya sa mga may asawa at sa papasukin ang pag-aasawa, mahalaga po na kilala ninyo si Kristo. Nauunawaan at nalalaman ninyo yung pamumuno, yung paglilingkod, yung mga ginawa ni Kristo. Sa pagpapatuloy pa ni Pablo, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Pinapakita dito na ang pamuno ni Kristo mapagligtas, mapag-alaga. Yes, lalaki yung head, pero si Kristo ang tagapagligtas. Kaya kapag sinabi ng Biblia na lalaki ang ulo ng asawa, hindi yun lisensya ng lalaking asawa para mang-abuso. Sa halip po, panawagan yon sa isang seryoso at sa isang maingat na responsibilidad. Inihambing yung asawang lalaki kay Kristo. So, seryoso na panawagan at maingat na responsibilidad na may pag-ibig at pangangalaga. Kaya mga asawang babae, yung pagpapasakop naman ninyo, nakabatayan sa order, nakabatayan sa kaayusan na itinakda ng Diyos. Nagpapasakop ka hindi dahil deserving yung asawa mo, kundi nagpapasakop ka dahil unang-una utos ito ng Diyos. Kung may pagkukulang man ngayon, yung iyong asawa, hindi yun dapat maging hadlang sa pagsunod mo sa utos na magpasakop. At kung nagpapasakop ka naman ngayon, hindi naman dahil reward mo yon, dahil mabuting asawa yung asawa mo. Ang pagpapasakop sa asawa hindi nakabase sa husay ng iyong asawa. Ang hindi pagpapasakop, hindi naman dahil sa kanyang mga pagkukulang. Ang utos po, magpasakop. Ang utos, submit. Gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. So, naituro ni Pablo yung tamang paraan ng pagpapasakop, naituro niya yung dahilan kung bakit magpasakop. Ito yung ikatlong subpoint natin. Ang larawan ng relasyon ni Kristo at ng iglesia sa pag-aasawa. Paano yung pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay sumasalamin o kaya refleksyon ng kanyang pag-ipag-isa kay Kristo. Verse 24, subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Dito po, nilinaw ni Pablo yung spiritual picture ng pag-aasawa. Ikinukumpara niya yung relasyon ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ikinumpara niya sa relasyon ng church kay Kristo. Ang relasyon ng mag-asawa, larawan ng relasyon ni Kristo at ng iglesia. Ang iglesia po, binubuo ng mga taong tinubos ni Kristo. Yung tamang tugon ng mga taong tinubos ni Kristo, yung tamang tugon po, pagpapasakop, pagtitiwala kay Kristo, pagsunod kay Kristo. Ganyan po yung larawan sa loob ng pag-aasawa. Ang pagpapasakop ng babae, sumasalamin sa pagtugon ng iglesia kay Kristo. Kapag po ang isang asawang babae nagpapakita ng paggalang, nagpapakita ng pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ipinapakita nito
yung spiritual na katotohanan na ang iglesia ay nasa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Yung mga talata po na ating binasa at mga puntong ating nilinaw, merong direktang implikasyon sa mga asawang babae. Ganito po ba yung pagpapasakop ninyo sa inyong asawang lalaki? Meron ka bang pusong mapagpakumbaba at nagtitiwala sa pamumuno at pangunguna at pangangalaga ng iyong asawang lalaki? So, merong direktang implication sa mga asawang babae, no? Meron din namang indirect implications sa mga asawang lalaki. Bilang asawang lalaki, ginagampanan ba natin yung ating mga tungkulin at otoridad sa paraang yung pagganap natin sa ating mga tungkulin nakakaengganyo ba at madali ba sa ating mga asawang babae na magpasakop sa ating pamumuno? Para sa mga asawang lalaki, ito yung kasunod na sasabihin ni Apostol Pablo mula sa kanyang sulat. Ikalawang pangunahing punto ng ating pag-aaral mula sa verse 25 hanggang verse 30, ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Sa verse 25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ito ay particular na utos para sa mga lalaki na ang utos po, husbands, love your wives. Mahalin ang kanilang asawang babae. At ang pagmamahal na ito, exclusive po ito sa isang marital commitment, yung pagmamahal na yan. Maring isipin ng mga asawang babae tuloy, no? Bakit parang andali naman ng utos sa mga asawang lalaki? Sa aming mga babae, magpasakop, tapos sa inyo, husbands, love your wives. Mga kapatid, pareho po itong mahirap. Parehong mabigat yung tungkulin ng lalaki at babae sa relasyong mag-asawa. Sa ibang pagkakataon pa nga, maaaring mas mahirap pa yung sa mga lalaki. Bakit po? Para masagot natin yung tanong na yan. Meron din tayong 3 subpoints na tatalakayin. Ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Number 1, ang paraan o pamantayan ng pagmamahal ng asawang lalaki. Ito yung mga ipapaliwanag ni Apostol Pablo. Number 2, ang layunin ng pagmamahal ng asawang lalaki. At number 3, ang larawan ng pakikipag-isa kay Kristo ng mag-asawa. Isa-isahin po natin ito. Ang paraan o pamantayan ng pagmamahal ng asawang lalaki. Paano dapat mahalin ang asawang babae? Kung ang utos po, husbands, love your wives, paano dapat mahalin ang asawang babae? Dito sa verse 25, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Yung standard pattern o yung pamantayan ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng lalaki hindi lamang mababaw na emosyon. Yung pagmamahal ng asawang lalaki hindi lang sa mababaw na damdamin, kundi isang pag-ibig na handang magsakripisyo, handang maglingkod, handang mag-alay ng sarili para sa kapakanan ng kanyang asawa. Ganyan magmahal si Kristo. Paano ba magmahal si Kristo sa church? Sabi dito, at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang parirala pong ito nagpapakita ng pinakamataas na uri ng pag-ibig na ipinadama o ipinakita ni Kristo sa iglesia. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Isang pag-ibig na handang ibigay, ialay ang sariling buhay. Ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para iligtas at para tubusin ang iglesia. Ito yung pamantayan ng pagmamahal na inaasahan sa asawang lalaki. So, hindi ito magaan, hindi madali. No? Isang pag-ibig na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang asawang babae. Isang pag-ibig na hindi makasarili, kundi inuuna yung ikabubuti at kapakanan ng kanyang asawa. Kasi ganyan po yung ginawa ni Kristo para sa iglesia. Inuna yung ikabubuti at kapakanan ng iglesia. At syempre po, walang sino mang asawang lalaki yung makakagawa at makakagaya ng ginawa ni Kristo para sa atin. Pero yung mga asawang lalaki
tinatawag tayo na sumunod sa halimbawa ni Kristo. Isang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili, handang magsakripisyo at maglingkod para sa kapakanan ng kanyang asawa. Ang panawagan sa mga babae na magpasakop, hindi po yun, mga asawang lalaki kung may utos sa mga asawang babae na magpasakop, hindi po yun rason, hindi po yun lisensya ng mga asawang lalaki para kontrolin, idumina yung kanilang mga asawa. Sa halip po, ang panawagan sa asawang lalaki, paglingkuran ng asawang babae. Paglingkuran ng may tunay na pagmamahal. Tustusan ang kanilang pangangailangan. Hindi lang sa material. Hindi lang sa mga pinansyal. Bagamat kasali yun. Bagamat mahalaga yung material at pinansyal. Pero lalong-lalo na po sa spiritual na kalagayan. Kapag ginagawa natin yung ating makakaya para mailapit yung mga asawang babae kay Kristo at matulungan silang lumago sa kanilang pananampalataya. Yun yung paglilingkod na may sakripisyo at may tunay na pagmamahal. Hindi lang puro material, hindi lang puro physical. Bagamat kasali yon, bagamat mahalaga yon. Bakit ganito dapat magmahal? Bakit gaya ni Kristo na may pagsasakripisyo, na inuuna yung ikabubuti at kapakanan ng iglesia? Bakit ganyan ang pamantayan ng asawang lalaki sa pagmamahal? Kasi ganyan po nagmahal si Kristo sa church. Ibinigay ni Jesus at ginawa ni Jesus kung ano yung makakabuti para sa church. So in a way po, bagamat hindi nga natin lubos na matutularan si Jesus at hindi natin lubos na maaabot yung kanyang pamantayan bilang mga asawang lalaki, ang ating layunin sa ating pamilya dapat nakatugma sa layunin ng Panginoon sa kanyang iglesia. Nakaangkla, nakahanay. Paano dapat mahalin ng asawang lalaki ang asawang babae? Gaya ni Kristo. Bakit gaya ni Kristo dapat magmahal? Ano ba yung layunin? Ano ba yung dahilan ng Panginoon para sa church? Sa ikalawang subpoint, ang layunin ng pagmamahal ng asawang lalaki, sa verse 26 at 27, ipinapakita ng mga talatang ito yung tatlong layunin o dahilan ng pagmamahal ni Kristo sa church na siyang dapat natularan ng mga asawang lalaki sa pagmamahal sa asawang babae. Una po sa verse 26, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. So, gaya ni Kristo sa church, sa iglesia, yung asawang lalaki may layunin na pakabanalin o sanctify yung kanyang asawang babae. Hindi lamang again sa physical, hindi lamang sa material na aspeto, kundi higit sa lahat sa spiritual. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae, hindi lamang para sa mga material at physical na pangangailangan, kundi para matulungan yung asawang babae na lumago sa pananampalataya, na mapalapit kay Kristo at makapamuhay ng may kabanalan sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang gabay at liwanag. Yan yung layunin ni Kristo para sa church. Sanctify and cleanse her. Hindi ang lalaki nagpapabanal, si Kristo ang nagpapabanal. Nilinis ni Kristo ang iglesia sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita at ng ebanghelyo. Yan din yung layunin ng mga asawang lalaki para sa asawang babae, na sila ay matulungan para maging Christ-like. At mangyayari yan kung palaging nakikita ng asawang babae sa asawang lalaki si Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon ng mga asawang lalaki. Ang tanong, nakikita ba sa pamumuhay ng lalaking asawa ang pagpapakumbaba at pagsunod sa salita ng Diyos? Mga asawang lalaki, naakay mo ba yung asawang babae na maglaan ng panahon para sa pag-aral ng Biblia, para sa panalangin? So yung unang layunin, pakabanalin siya, nililinis. Ikalawang layunin sa verse 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Talata din pong ito nagpapakita ng layunin ng pagmamahal ni Kristo sa church. Kung
paano ito nagiging pamantayan para sa pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Yung sinasabi dito, yung layunin ni Kristo, maiharap yung church bilang maluwalhating iglesia, bilang maluwalhating katawan. Walang batik, walang kulubot, walang dungis, kundi banal dalisay. Ibig sabihin, yung pagmamahal ni Jesus na naglalayon ng kabuuang kapakanan ng kanyang minamahal. At yun ay hindi lang puro sa material at financial, kundi sa aspetong spiritual, moral. So, para sa asawang lalaki, ito yung pamantayan. Yung pagmamahal sa asawang babae, hindi lamang panlabas na bagay, kundi higit sa lahat, yung pagmamahal sa asawang babae ay matulungan na lumago sa kabanalan at maging malinis. Walang dungis sa paningin ng Diyos. No, but that she should be holy and without blemish. Ang instruction ni Pablo, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae sa paraang nagtataguyod sa kabanalan, sa paraang nagtataguyod sa paglagong espiritual ng inyong asawang babae. Number 3 na subpoint, ang larawan ng pakikipag-isa kay Kristo ng mag-asawa. Paano yung pag-aasawa sumasalamin sa pakikipag-isa kay Kristo? Minamahal ni Kristo ang church, ang iglesia, bilang kanya, kaisa niya, in union with Him. Ngayon, kung minamahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae sa parehong paraan, gaya ni Kristo, sumasalamin po yun sa katotohanan ng tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Ang relasyon na meron kayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa relasyong yon. Verse 28, Ephesians chapter 5. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ang salitang ito nagtuturo ng prinsipyo ng personal na responsibilidad at pagmamahal sa asawa. Sinasabi ni Pablo na asawang lalaki dapat mahalin yung kanyang asawa gaya ng pagmamahal niya ng asawang lalaki na yon sa kanyang sariling katawan as their own bodies, tulad ng sarili nilang katawan. Paano ba natin itinatrato yung sarili nating katawan? Siyempre, inaalagaan natin yan. Kung mahal natin yung sarili nating katawan, tinitiyak natin na malusog, na ligtas, na nasa maayos. Maliban na lang kung wala tayong pakialam sa sarili nating katawan, babaliwalain natin yan. Pero yung point, ang asawang lalaki na umiibig sa kanyang asawang babae, nagpapakita ng kabuuang pag-aalaga at malasakit tulad ng kung paano niya pagmalasakitan at alagaan ang kanyang sarili. Kung normal tayong mag-isip, hindi naman intentionally gagawin natin ang isang bagay na makakasama sa sarili natin. Hindi natin yun papahintulutan o papayagan na mangyari sa kasarili nating katawan o gawin natin para sa ating sariling katawan na makakasama sa atin. Ganon din po sa asawa natin. Kapag minamahal mo yung asawa mo, pagmamahal mo din yon sa sarili mo. Ngayon, kapag sinasaktan mo yung asawa mo, sinasaktan mo rin yung sarili mo. Bakit ganyan ang dapat na pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae? Verse 29, sapagkat walang sino mang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia. So, just as the Lord does, laging kay Kristo ang batayan, pamantayan at modelo. So, sinasabi dito na walang tao ang napupuot sa kanyang sariling katawan. Sa halip, yung sariling katawan, iniingatan yan, inaalagaan. So, ganito rin dapat yung gagawin ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Aalagaan, pahalagahan, poprotektahan sa lahat ng aspeto. Physical, emotional, spiritual, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, just as the Lord does the church. Gaya naman ni Kristo sa iglesia. At sa verse 30, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Ang verse na ito nagpapakita ng spiritual na connection ng mag-asawa at ng relasyon ng iglesia kay Kristo. Sinasabi po na tayo ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Nangangahulugang yung relasyon natin sa ating asawa,
hindi yan hiwalay sa relasyon natin kay Kristo. Sa konteksto ng marriage, pinapaliwanag nito na ang pagmamahal sa asawang babae katulad sa pagmamahal mo sa sarili mong katawan. Dahil ang mag-asawa ay iisa sa plano at disenyo ng Diyos. Kung iniingatan at minamahal natin yung ating sarili, ganun din dapat yung ating pagmamahal at pag-iingat sa ating asawa. Pinapahalagahan, inaalagaan, tinutulungan sa paglago sa kabanalan, tinutulungan sa paglago sa pananampalataya, at iniingatan sa lahat ng aspeto. Kaya mga asawang lalaki, mahalin ninyo, sabi ni Apostle Paul, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. So ano yung itinuturo sa atin ng bahaging ito ng salita ng Diyos tungkol sa pag-aasawa? Ang relasyon ng mag-asawa dapat na sumasalamin sa relasyon ni Kristo at ng iglesia. Ang iniiwan po sa ating aral o mensahe o bilang hamon at aplikasyon ng ating aralin ngayon, ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki dapat na sumasalamin sa pagpapasakop ng church kay Kristo. Ang pagmamahal naman ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dapat sumasalamin sa pagmamahal ni Kristo sa church. Ito yung pamantayan ng salita ng Diyos para sa mag-asawa. Ang relasyon at pakikipag-isa ni Kristo sa iglesia. So, wag natin yang kung yan yung pamantayan ng Diyos, wag natin yang ibababa yung standard na yan. Wag din natin yang i-adjust depende sa gusto natin. Wag natin yang gagalawin depende sa nakasanayan natin at depende sa kung katanggap-tanggap sa kultura natin. Ang pag-aasawa nakadepende po sa hindi nagbabagong katotohanan ng pakikipag-isa ni Kristo sa iglesia. Kaya po, alinman yung ating katayuan. May asawa man tayo, wala pa tayong asawa, may balak man tayong mag-asawa, o wala na tayong asawa, ang pangunahing tanong po, nakikita mo ba si Kristo bilang relasyon, bilang sentro ng iyong relasyon? Handa ka ba na ipakita yung pag-ibig at kabanalan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo at sa paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao? Si Kristo, ang pag-aasawa at ang iglesia. Kung tunay po nating kinikilala at tinatanggap si Kristo bilang ating Panginoon, makikita ito sa paraan ng pagpapasakop at pagmamahal natin sa ating asawa. Sapagkat yung relasyon ni Kristo sa iglesia, larawan po yon ng pag-aasawa. Hindi kultura, hindi opinyon ng mundo, kundi si Kristo mismo ang pamantayan ng pag-ibig at pamantayan ng pagsasama ng mag-asawa. Ang mga may pandinig ay makinig at ang nakarinig ng salita ng Diyos ay hinihikayat na ipamuhay ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Tayo po ay muling manalangin.